Kumusta kayong lahat yan mga kababayan, no? Dismayado at unsatisfied umano si Representative Castro mga kababayan sa isinagawang investigasyon ukol sa Office of the Vice President mga kababayan at Department of Education confidential funds mga kababayan. Kaninang hearing kasi mga kababayan, no, ayun na ang huling hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa nasabing issue mga kababayan, no. So sumurrender na sila mga kababayan, no? At tinapos na nila ang kanilang hearing mga kababayan dito sa OBP mga kababayan, kung saan nga tinutugis nila dito si Vice President Sara Duterte dito sa confidential funds mga kababayan. So panoorin natin itong pag-iyak ni Representative Castro mga kababayan, no? Dahil dismayado nga siya mga kababayan dahil tinapos na itong hearing na ito mga kababayan. So just a point of inquiry, Mr. Chair, kasi narinig ko kanina umaga that this would be the last committee hearing Yes, last committee hearing na po, Madam Castro. for this topic, no, yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig ba sabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this? This will be the wrap-up committee hearing insofar as confidential fund, pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Thank you, Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako, no, sa time na binigay ng ating mga colleagues. Halatang kabado itong si Castro mga kababayan, no? Tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga, nandoon na tayo Alos maiyak na itong si Representative Castro mga sa kababayan. pinakadulo. At lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila, no, natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal. Si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sanang mangyari. Baka sila pa, yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no, yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo. Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yon, RS, 2 RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay
nung isang, the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Paharda, Mr. Paharda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon. Unsatisfied doon, daw. kaugnay Etong si Castro, nung, mga kababayan. confidential fund. So, ano po ba ang dito, arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, So, yun mga kababayan, no, malinaw ang sinabi nito ni Castro, mga kababayan, no, na wala siyang tiwala sa kung ang AFP ang mag-iimbestiga, mga kababayan, dahil nga umano ay mga miyembro ng AFP yung nagano ng pondo, mga kababayan, no, at dismayado nga itong si Castro. 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer, ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay sa... Halatang kabado si Representative Castro dito, mga kababayan, no. Tingnan niyo mabuti, parang halos maiyak na, mga kababayan. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta dun sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito, sa tingin natin, ay yung Vice President katulong nung mga security officer. Gusto talagang itumbok nitong si Castro, mga kababayan, si VP Sara Duterte, mga kababayan, no. Halos siya lang etong sa lahat ng mga congressman dyan, halos siya lang yung parang hindi tanggap na yun nga, mga babayan, ililipat na sa AAP ang pag-iimbestiga at ito na ang huling hearing sa House, mga kababayan. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente. At sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala, na yun na po yung, at yun din po yung mga suhestyon ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ginagalang ko, Mr. Chair, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP dahil Ayaw talagang paawat nitong si Congressman, etong si Franz Castro, mga kababayan, no? Dahil siya nga umano ang nagsiwalat ng katiwalian
sa OBP mga kababayan. Kaya hindi siya satisfied, no? At dismayado nga siya na ititigil na itong investigasyon dito sa House Committee mga kababayan. Alam naman natin, no, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved, 'di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung interest, national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon. At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang po pwede po natin na gawin. We can recommend the filing of cases to erring officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO, kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair? Thank you, Mr. Chair. Okay. With the indulgence of I yield to Congresswoman Kong- Castro. Kong Mr. Sia. Chair, Congressman ako- Sia. Thank you po, Mr. Chair. Naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro. Tama po siya. Siya po yung unang nagsiwalat nitong confidential funds. Mr. Chair, gusto ko lang pong i-remind ang committee members, lalong-lalo na po ang chair kasi siya, nung pinag-usapan po natin ito, yung purpose po talaga po natin is tingnan kung paano na-abuse itong confidential funds. Let me just put into record, Mr. Chair, that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are that makes it bad in a way kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of legislation kung paano i-define kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential funds? Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. As to Mr. Chair, culpability, tama po yung sinabi ng chairman na meron pong mga ehensya sa sa judiciary or ihukitiba ang maaaring magpursu nitong ganitong mga kaso. At gusto ko lang pong linawin din po at i-re-emphasize yung sabi po ni chairman sa ating kagalang-galang po na kay Ma'am Franz Castro, may way naman po talaga to hold these officers accountable. Apart from what they're doing right now as part of the internal investigation, they're also already the impeachment complaint, which I believe if we are to push the accountability side of this issue, then that's the perfect avenue for these members to discuss about culpability allegedly of these two officers, Mr. Chair. Thank you for that. Thank you po. Congresswoman Franz May I Castro, continue, you are Mr. recognized. Chair? Thank you for that intervention, Kong Zia. So, siguro ang worry ko na lang dito, Mr. Chair. So, ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang ang paggamit nito ay talagang nakita natin yung maling paggamit nitong confidential funds. At ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga officers
yung utos, no? Pwedeng maaring itanggi yan, no? Maaring itanggi yan noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever. So talagang ang maiipit dito, Mr. Chair, ay yung dalawang SDO. Baka malamang-lamang yan maabswelto dito si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot Tinutumbok ko. talaga nitong Kung hindi- si Castro, mga kababayan, no? Pamimersonal na talaga itong ginagawa ni Castro, mga kababayan, kay VP Sara Duterte, no? natin yan itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa AFP. But anyway, I respect the wisdom of the committee members dito sa Good Government. At ito ba ang siguro di nyo rin we can answer it or not na. So ibig sabihin itutuloy na natin ito doon sa impeachment na lang, Mr. Chair. Itong mga findings Tutuloy daw nila yung natin dito. impeachment, Through the mga kababayan. Justice Committee na lang ba? Sa ngayon po, wala pa yatang gumagalaw sa impeachment no? Hindi pa naman ito na i-refer sa Justice Committee. No? At narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sara Duterte Iiyak na yan. dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. And one last manifestation. Since, Mr. Chair, pinag-uusapan natin dito yung confidential funds, 2023 pa, Mr. Chair, nakapag-submit na ang Makabayan Block composed of Representative Raul Manuel, myself, and Representative Arlene Brosas ng dalawa pong legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang, no? Ako, tinitignan ko rin na may mga maling paggamit din. Pero hypothesis lang yun, Mr. Chair. But anyway, may dalawa po, no, yung inihain natin, House Resolution to investigate all. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiroin lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House Resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo na sa mga government, national government agency. Dahil ito nga, no, ang hirap talagang masunod itong JC na to. Eto mga kababayan, no, hindi talaga kumbinsido at dismayado itong si Representative Franz Castro, mga kababayan, dahil nga ititigil na ang hearing sa House Quadcom, sa House Committee, mga kababayan. Dito naman sa sinabi niya, mga kababayan, kung sa tingin nila, no, naaabuso itong confidential funds, gaya nga ng sabi ni Congressman Marcoleta, halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay may confidential funds, mga kababayan. Bakit daw itong si VP Sara Duterte lang ang sinisingle out, no? So kung yun ang naano nila, mga kababayan, is ang ihiring nila ay ang pag-abolish ng confidential funds, hindi yung paninira ng isang politiko, no? Pamimersonal, mga kababayan. So ayun lang, mga kababayan, no, anong masasabi mo dito? I-share mo ang iyong reaction sa comment section at huwag mong kalimutan na i-share din ang video na ito para mapanood ng ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo. Hanggang sa susunod natin na video, mga kababayan, mag-ingat kayo lagi.